ang Taglagas. Wow. Basang daan Kayumangging dahon. at Mahangin. iyan lamang ang katangian ng Taglagas. Ito ang panahon ng pag-aani. Ito ang panahon ng pagbabagong anyo ng puno. Ito ang panahon ng maginaw na hangin na magpapanginig sa iyong ngipin. Ito ang panahon na sumasalubong kay Manong. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, Ito rin daw ang panahon ng pagbabago at paghihingi ng pagbabago. म वृद्ध हुँ, मेरो प्रश्न पनि वृद्धकै पक्ष छ। अब वृद्धलाई हेर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँको के लक्ष्य छ? वृद्धको सुविधा मनमोहनले गर्नुभयो सुरु, 100बाट 1000सम्म सबैले बढाए खुरुखुरु, 1000बाट 2000 पार्ने पालो आयो ओलीको। तपाईँबाट वृद्धले गर्ने आशा के हुन्छ अब भोलिको? म पनि बनाउँछु वृद्धहरूलाई राम्रोसँग के भयो कति पुर्याउने त पर्सेन्ट डबल गर्ने मन छ हेरौँ के हुन्छ डबल भन्यो भने त 4000 पुग्ने भयो पेन्सन त्यो 5-7 हजार ठिकै हो नेपालको भाउ बढेको छ महँगी छ प्रधानमन्त्रीज्यू आफै पनि उमेर हेऱ्यो भनेदेखि 70 काटिसके यो उमेरमा आइसकेपछि Wala nang litis-litis kung ikaw ay nagmamalinis. Panahon na. Ito ang panahon na naglalaglagan na pala ang mga dahon. Two senators vehemently deny accusations by a former public works official they were on the take in anomalous flood control projects. Vivian Gulia with that story. Photos presented by former DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez during Tuesday's hearing of the House Infra Committee regarding alleged anomalies in flood control projects showed piles of cash on a table. Hernandez admitted to the Joint Committee that money from a project contractor passed through him, but he claimed he was not the one pocketing it. Kami po, inuutusan lang po na ayusin yung mga pera. Itong amount na to para sa ganito, ihanda mo dyan, may pagbibigyan yan. Ganun lang po, sinesegregate po namin yung mga pera. Yun lang po. And the rest, kagaya nga po ng sabi ko, is ang politiko or yung proponent po, si Boss Henry lang po ang kausap. Former DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara denies this. Yung pera po na yun, yung nasa bahay na po yun, I think po, yan po ay pera ng contractor po na nakolekta, nagamit ang ibang lisensya, doon lang po dinala, at nagkatuwaan po na picturean po yan. And that's not for the proponent, Your Honor. Hernandez said biddings for some projects were prearranged, and since 2022, billions of pesos have passed through him from Sally Santos of Sims Construction Trading. When asked who gets a share of the money, this was Hernandez's response. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po
si Senator Lacson, ang mga engineers ng DPWH ay hindi na naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Agonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Hindi ko na po babasahin dito. Hernandez alleged that in 2025, Estrada's flood control projects in Bulacan 1st District are worth around 355 million pesos. And in 2023, Villanueva's projects were supposedly worth 600 million pesos. From that amount, Hernandez claimed 30% went to the senators, 3% allegedly went to Alcantara's share, while 2% is what he called the finder's fee. Alcantara vehemently denied this. Hindi po totoo yan na ako'y nagdi-deliver sa mga politiko. Si Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. Pero ano connection yun ni Senator Jinggoy Estrada? Wala po, Your Honor. Hernandez also showed a photo of Alcantara and Estrada together. Yung boss ko po, si Boss Rene Alcantara, at saka po si Senador na akala po niya ligtas na siya. I believe, Your Honor, ito po yung birthday sa Soler na ito nga po yung parang sa 10th po ng Soler ginawa yung birthday ni Senator Jinggoy Estrada po. Screenshots of disappearing messages allegedly from Senator Joel Villanueva to Alcantara in October 2023 were also presented at the hearing. These were supposedly taken by former DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer JP Mendoza. Madungisan ang ating pangalan, mainsulto o batikusin. The title of my privileged speech is No One is Safe. President, ngayong araw pong ito, kaninang umaga, nagulat po ako nung meron pong kumaladkad sa pangalan natin tungkol po sa flood control project. I rise today on a matter of personal and collective privilege. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Yesterday, Dahil po may resibo po tayo, meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. Mr. President, noon pa man tayo ay lumalaban na against this flood control issues, Mr. President. 2023, I'm just not sure, Mr. President. the aftermath of the Senate Blue Ribbon hearing we held last Monday, Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. my name Noong time na yun, Mr. President, nagpunta po tayo sa Kalumpit kasama si Mayor Lem at si Governor Daniel Fernando. Binanggit po natin sa lahat ng news outlet na palpak talaga ang programa ng pamahalaan sa flood control. was viciously, maliciously, 2 years later, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas pumunta rin po doon sa the same town with the same mayor and intentionally dragged and attacked at the Tri-Committee hearing of the House of Representatives. and with the same governor at sinabi rin po ng ating Pangulo, palpak nga ang flood control program ng pamahalaan. Mr. President, para po tayong sirang plaka, dito sa Senado paulit-ulit, 1.4 billion pesos ang budget ng gobyerno pero nasaan po itong flood control na ito? My attacker was no less than the person who I moved to be cited in contempt for shamelessly and repeatedly lying under oath about his role
in the anomalous and ghost flood control projects. Hindi po ba ganito rin po yung ginawa sa atin 2 years ago nung nilabanan natin yung People's Initiative na may mga script na pinababasa at basa, scripted lahat. Kahit walang ebidensya, i-contempt mo. Kahit walang ebidensya, ipako mo sa krus. In the 1st Engineering District of the province of Bulacan, where he served as Assistant District Engineer and later as OIC District Engineer until he was recently sacked. Mr. President, at the Blue Ribbon Committee hearing, all this person did was to play innocent. This former DPWH Assistant District Engineer by the name of Bryce Erickson Diaz Hernandez, or Bryce, also known as Marvin Santos de Guzman, yung kanyang alias sa casino. Sino Chip? Chief Bryce daw po. Chip Bryce. Ayun, si Bryce. Bryce, are you here? Okay, ikaw, ayan na pala, nagkakalimunawan na tayo. Bryce, totoo ba na ginagamit itong lisensya ni Wawaw para sa mga ghost project? Sa pilitan. Remember, you're under oath. Your Honor, lahat po ng sinasabi nila ay inutos lang po sa akin ng aking boss, Boss Henry Alcantara. So, inuutusan ka lang ni Henry Alcantara, pati ba lahat ng ito, yung pagkukuha ng mga lisensya, etc. Tama po ba? Hindi ko po kausap, wala po akong Hindi, yung anong sinasabi sa iyo ni District Engineer Alcantara? Paano? Anong utos? Anong utos? Actually, lahat po ng iutos niya, ginagawa ko po. I mean... Give us an example, anong utos? Utos mangolekta, utos na maningil ng proyekto, anong utos? Utos na gumawa ng ghost project? Yung pagkuha po ng pera kay Sally, kay SYMS po. Kay Sims. Ilang beses ka na nakakuha ng pera kay Sims? Actually, hindi naman po personal na ako kumuha. Dinala lang po dun sa office ko. Doon din po pinakuha ni Boss Henry. Magkano yung binigay sa'yo at ilang beses nagbigay si Sims? Hindi ko po matandaan kung ilan po yung eksaktong po ilang beses po, Your Honor. Ballpark, magkano na nakukuha ninyo kay Sims bilang lagay? Yung lagay hindi ko po... Magkano na nakukuha ninyong, let me rephrase that, magkano na ang naabot sa inyo ng Sims para kay Alcantara? Your Honor, sa totoo hindi ko po alam kasi pagka po dinadala nila naka-box, nakasarado po. Alam, magkano naman ang hindi ka binibigyan ni Alcantara? Hindi ka inaabutan mo lang kahit barya? Wala po, Your Honor. Basta naka-box po, dinala po doon. Gaano kalaki yung bag? Box po. Gaano kalaki? Nakikita ko po mga box po ng mga noodles. Gaano nga kalaki yung box? Pero ganyan po kalaki. Malaki-laki Mga 20 million. Apparently realized he needed to level up dahil hindi niya nalusutan ang ating Blue Ribbon Committee. Hindi pa sapat ang pagsisinungaling niya para pagtakpan at maisalba niya ang kanyang sarili. Ito raw ang panahon ng pagpaparamdam. Malay mo si Manong, malay mo ang multo, na mas daig pa kung sinong gumawa nito. Sobre ang sira at pitak-pitak na bahagi ng isang flood control project sa Nabunturan, Davao de Oro. Ang proyekto, higit 2 taon pa lang na maibayo. Hindi po namin nararanasan yung kami napirme. Hindi tao yung gumawa nito, hayop. Mga hayop ang gumawa nito, hindi sila tao. Para gawin nila ito sa mga kababayan natin. Ayo, may nakikita ba kayo? Wala. Oh, doon, wala. Public Works and Highways Secretary Vince Dizon could not believe it when Governor Hermelito Bons Dolor and Barangay Apitong Chairman showed him that not a single flood control project exists in situ dike in Naawan Town. Kitang katawan, kinakaya lang talagang nanunumahirap kami.
Pati yung bahay namin hindi pa nagagawa. Nangangamba po kami mamaya saan pa umabot yung tubig. Ay inisip po namin, sana huwag nang tumaas ulit dahil sana ho kami pupunta kung tataas. This is 260 million project. Useless. Ang mahirap din talaga dito sa laban kontra korupsyon. Mahirap maghanap ng ebidensya. Ng iba, pero tignan lang daw ang kanilang sitwasyon sa mga tent. Tsak na mararamdamang hindi biro ang tumira ng matagal sa evacuation center. Sa evacuation po, isa lang po ang aming yung Blackstone linked to former DPWH Secretary Manny Bonoan. It was completed just in 2023, but residents say it's already falling apart. Here's the story. Very systematic yung kanilang operation. The companies that hold the most flood control projects from the government on the heels of the country being hit by widespread flooding. Andrea Taguines has the details. Based on a list released by Malacanang, the legacy construction company owned by brothers Alex and Raymond Abilido from Romblon bagged the most contracts for flood control projects nationwide. The company has completed more than 100 flood control projects. May nakonsyata si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga kongresistang pumalakpak sa pahayag ng Pangulo laban sa nangungurakot sa flood control projects. Giit niya, sila rin naman daw ang mismong sangkot sa kapalpakan ng mga proyekto. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Ito ang isa sa mga pinalakpakan ng mga kongresista kahapon sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang palakpakang yan, pinuna ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Mga kongresista naman daw kasi ang nagkaka-kickback o kumikita sa mga sinita ng Pangulo na palpak na flood control projects. Kung ang puno'y namumula, huwag antaying mamula ang madla. Baka matupok-tupok ang katakot-takot. Nakurakot. Anti-police demonstrations after police drove an armoured car into crowds. Blocked roads and started fires. The cost of living that they experience every day. Sayang naman, baka hindi ambunan ng Mercedes-Benz. Sinasabi raw nila na ito raw ang panahon ng pagbubunyagan ng kayamanan. Tinukoy mismo ni Pangulong Marcos na pangalawa sa top 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects. Si Sara Diskaya ang may-ari nito. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, itinanggi ni Diskaya na dawit ang kanyang kumpanya sa anumang ghost flood control project. May ghost project? Wala po. Gamit ang pintura, tinadtad din nila ng masasakit na salita ang gate at pader ng mga Diskaya. Definitely. Dahil pag meron kami madiscover na may ghost project, makukulong kita rito. Wala po talaga. Hindi lang kaban ng bayan yung ninanakaw nila, buhay, pangarap at kinabukasan po naming mga kabataan. Kami po ay sumisigaw, nagmamakaawa ng pananagutan. Hindi na pwedeng muro investigation. Naungkat din ang 40 magagarang sasakyan ng mga Diskaya. Anya, 28 lang ang luxury vehicles nilang pamilya. Sa kumpanya naman daw ang iba na service vehicles ng mga engineer. Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Saan mo binili? Sa dealer po. Hindi ka nag-import? No po. Saan yung gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? I have 4 kids that use it all the time. You bought that from the taxpayers' money? No po. Huwag na tayo maglukan dito. Iginit ni Diskaya na tanging Alpha and Omega na lang ang kanyang pagmamayari at nag-divest na sa iba. Payong pa, Mor! Ganda kasi ng payong eh! Ito ang panahon ng pagbabalik, hindi pagtitenga sa salot na problema. Ito
Ito ang panahon ng bulangit. Maliban sa nag-ahampasang mga hangin, huwag magpapaasa sa iyong inaasahan. Baka magbago ang iyong inaasahan. Anumang ihip ng panahon, malantama ng mga dahon, hindi tayo magbabago kung hindi tayo hihingi ng pagbabago. Here is what some of those protesters had to tell me just a little bit earlier. This month, governments increased the price of rice and rose our taxes to increase the income of members of parliament. I feel hopeless for this country, actually. We are all on the street right now to voice our concern to those people in power. At least 3 people were killed in a government building there after it was set on fire by protesters. Much of this anger towards police has been directed just a few days after police drove an armoured vehicle towards protesters on Thursday, and that killed a delivery rider. Tens of thousands marched through central London under the motto, "Unite the Kingdom." Concerns about immigration united many of those taking part, though the event was branded as a free speech festival. Why is it important for you to be here today? For freedom of speech, to hopefully stop the illegal immigration from coming to our shores, to help the homeless, the disabled, the working class, veterans, number of things. Others expressed frustration over a recent row over the use of national flags. Para sa mga korap, eto kayo. Hindi ako kasapi ng NPA. Satire lang.